Isang nakakabighaning lugar sa Pilipinas. Punong-puno ng yamang likas. May mga nakakamanghang tanawin. Masasarap na pagkain. Sariwang hangin. Mga bagong karanasan na pwedeng gawin. At marami pang iba. This program is in support of Galing Picard Initiatives nationwide. Talaga nga namang napakaganda. Kaya't sabay-sabay tayong mamangha. Sama-sama rin nating lakbayin ang galing ng Mindanao Forest Tree Seed Center sa Surigao del Sur. I am Forester Dennis M. Gilbero. At ako naman po, si Forester Joan S. Gilbero We are the implementers of improving FWD laboratories. and the establishment of Tree Farmers Training Hub. Okay, so nandito po tayo in Caraga Region, and Caraga Region is dubbed as the Temper Corridor of the Philippines. So with this, kailangan na makapag-produce ng quality plantations, and naisip natin na this is isa sa pinaka-importante na dapat is magawa yung pagpo-provide and pagpo-produce ng quality planting materials. In Caraga Region, marami tayong areas na talagang tinatamnan ng mga forestries, and napaka-significant and important ng mga pinaggagawa nating ito. Yes, and good to say that not only Caraga region, we are catering other region, nearby region, region 11, 10, 9, and BARM also. We are catering those region for this technology that we develop. Is out from this project also, Picard sustain our effort to push hard in tree improvement, especially to improve the productivity in the Caraga region. Yeah. For the first time in the Philippines, this is the first research center na na-establish dito sa Pilipinas. And we are very proud na Mindanao Research Center is naging model for sa buong Pilipinas. Kaya ito ay naging dumami. So meron na tayong sa Luzon, Visayas, at saka sa Mindanao, dalawa na. So naging 6 na research center sa buong Pilipinas. Na the same objectives, the same direction that we have na nakita ng buong Pilipinas na ngayon. Nakaka-proud lang pag ikaw isang researcher and then nagawa natin ito na makakatulong sa ating environment. So nag-start lang siya na very small. Yeah. Kasi nung una kami po ay nagsimula lang sa isang maliit na kwarto at isang maliit na container. Wala kaming mga gamit actually. Now, medyo maganda na yung ambience namin, yung building. So basically, may mga demand, and then nakikita na naman yung mga request ng mga stakeholders namin from the field offices, and then nag-i-improve din yung mga technology namin, which is nag-advance na. Kami po ay nakikita ng mga nagre-request from outside ng mga stakeholders natin, lalo na doon sa purity test, germination test ng kanilang mga seeds. And then we currently may mga on-the-job trainings din tayo na pumupunta dito, nagkakandak din kasi we are planning to experience yung yung kabuuan ng Mindanao Research Center, which is very good enough na mapabigay namin yung mga services. So for now, we are locally produce industrial tree plantation species like Palcata, Bagras, Mahogany, Gimlina, and other tree species. And then most of these planted species is coming from Caraga region. Specifically, most of the raw material is coming from Agusan del Sur and Surigao del Sur. So this raw material produced
or plywood and other forest product, we have a big role and responsibility that this center will able to cater this kind of technology to improve the productivity. So yung establishment naman ng training hub, tinitingnan natin na hindi lang puro salita yung ginagawa natin, ano? So we wanted really to bring yung mga farmers, yung mga LGUs, yung mga interested in farming na makita nila kung ano yung ginagawa natin. So etong training hub, nagiging avenue siya kung saan kinikater natin yung mga information needs nila, and at the same time, makikita through our laboratories yung current efforts na ginagawa natin talagang to improve itong yung quality ng plantations that we have. Isa sa mga programa natin na binibigay sa kanila is yung how to select the good quality, yung improved seeds. May mga proseso tayo na sinusunod, sinasabi natin seed technology protocol, kung paano pagpili ng mga healthy seeds, kung paano siya mapa-improve. Kasi nung una, may mga traditional collection outside from the private nurseries na kung saan namumulot lang sila. But now with the administrative order natin sa DENR, may mga sinusunod na tayo on how to collect, to handle the seed technology para mapa-improve natin at makapag-produce tayo ng quality planting materials para iangat natin yung kita, lalong-lalo na sa mga tree farmers natin on the field. Lahat ng training po as topic from seeds up to silvicultural practices at saka yung sa mga pest and diseases management. So lahat ng mga topics po is applicable po sa aming trabaho sa National Greening Program. Nakita ko o saka natutunan ko sa training na ito, yung mayroon kaming seed production area which is kailangan sa SPA is kailangang tukuyin yung originality ng species, no? Sa akin, idea or mag-innovate ako, mag-establish ako ng seed or card. Back to basic ako para masiguro kong mas maganda yung seeds na ipoproduce ng aking seed production area. At saka yung sa plantation namin, sisiguraduhin namin free from pests and diseases, no? Since engage namin yung mga PO, yung mga stakeholders, i-disseminate siguro namin yung information through small gatherings at saka yung mga meetings like watershed management councils, sa bamboo council, para naman hindi lang sa amin yung knowledge, ma-transfer din namin sa kanila. At saka in the future, kung gusto nilang pumunta sa yung mga model site, pwede nating silang dalhin dito para naman makita nila yung nahalagahan ng training sa Science Technology Tree Farms and Management. Katuwang ang mga ahensyang katulad ng DOST Picard, ang Forest and Wetland Research Development and Extension Center ng the Ecosystems Research and Development Bureau o ERDB-DENR ay patuloy na nagsasagawa ng mga research and development para makapagbigay ng dagdag na kaalaman sa iba't ibang stakeholders nito, lalo na sa mga magsasaka. Sa kasalukuyan, mayroong Mindanao Forest Tree Seed Center dito sa Surigao del Sur na siyang nagsisilbing pasilidad na sumusuporta sa mga pag-aalaga at pagpapataas ng kalidad ng mga tree seeds sa Mindanao. So ang maganda sa mga trainings na to, pinapakita natin sa kanila gaano ka-importante yung advanced tree seed technology. Hina-highlight natin dito na very critical yung pagpipili because ito yung magiging source na ng mga progenies na tinatawag or mga anak. So aside from that, madaling sabihin mag-grow. But marami pang technicalities na kailangan din nilang malaman. Like for example, paano yung pag-grow in the nursery? Like yung mga babies, kailangan sila talagang i-take care. So may mga techniques na dapat ginagawa nila para ma-produce yung quality seedling. So, tapos yung sa plantation, very critical. Yung pag-establish and pag-manage ng plantations natin. And nandun pa yung problema ng pests and diseases. With this training that we have, talagang nare-relay natin sa kanila yung mga importanteng information na to na dapat nilang malaman para makagrow sila ng quality plantations. And then one of the milestone of this facility, we are providing now the same technology with local government unit of Agusan del Sur. They are trying to push in establishment of tree seed center also. They are catering now the different tree farmers in Agusan del Sur. Gumagawa na rin sila
ng kanilang tree seed center and ina-adapt nila kung ano yung technologies and yung activities na ginagawa natin dito. Bukod sa mga magsasaka, kabilang din ang mga local government units, national agencies at universities, at non-government organizations sa mga sumasailalim sa mga trainings na ginaganap sa Tree Farmers Learning Hub ng Mindanao Forest Tree Seed Center. Sila naman ang nagbabahagi sa mas marami pang magsasaka ng mga dagdag na kaalaman sa technology-based tree farming. One of the program na napag-usapan was the Falcata. First phase po ng implementation was kumukuha lang kami ng the readily available seeds, locally produced po. But eventually, napag-isipan namin na why not we buy from the FWR. Bumili kami ng mga more or less 10 kilos ng certified seeds. Then, during sa planning stage, na-come up na mag-adapt late. Then, sa 2022, nagsimula i-construct yung Tree Seed Center. One of the interventions na ginawa ng provincial government at saka ng Penro is to introduce the Falcata plantations. Majority yung focus kami sa Falcata, then the latter part sa implementations po is nag-introduce kami ng Baggrass. Yung enrollees namin is the people living in the uplands. Sila yung mga IPs natin, indigenous peoples. May sila malapad na area sa upland pero walang tanim. Nakita ng Penro at sa ng PIGAS, provincial government, na need talaga natin na taniman ng mga tree plantations para maihahon sila sa hirap. As of the moment, 3 trainings na ang ginagawa through sa funding din ng PICARD para sa ating mga tree farmers, yung technicals working on sa mga tree plantations like yung sa DNR, and then kasama din yung farmers and sa academe. Yes. We are producing more or less 80% ng log ata. So with the help po ng Tree Seed Center, ma-upgrade namin, ma-improve namin yung quality ng seeds. Hindi lang talaga sa seeds, but the quality ng raw materials na lalabas. Tuloy-tuloy lang yung effort natin because hindi naman nagsastop, lalo for yung mag-create ka or mag-i-improve ka ng mga genetic materials. Yeah. Maging inspiration itong ginagawa natin na they will think more of coming breakthroughs when it comes to production of quality planting materials. So, seeds pa lang itong pinag-uusapan natin, and we also have in the facilities yung germplasm, and then nandyan yung research natin. Sa amin sa ngayon is may pagpatuloy natin yung pagbibigay na mataas ng antas na kalidad na planting materials, at saka we will protect or support the certification or the pag-amend ng DNR Administrative Order, which is yung sa field manual for the forestry certification, collection, processing, and then ng certification of quality planting materials and its adoption dun sa field. Ang binabalak din ng team na makabuo o ma-increase yung fortified seeds for the forest restoration at saka conservation, and then for the plantation development. As representative, unang-una nagpapasalamat ako sa sa ARDV, sa PERDEC, sa ARDEC sa pag-invite sa amin na matutunan yung mga kahit na basic lang siya or yung theory or scientific lang siya, pero nakita namin na mayroon talaga silang output. Nagpapasalamat din po kami sa DUST PICARD sa pag-sponsor ng event or ng training nito. Recognize din natin yung DNR and ERDB for the support. Siyempre kasama doon yung DOST PICARD kasi malaki din yung naibuhos nila na funds para ma-realize ito. And then yung the people behind, minsan tayo lang yung nasa front, but maraming nakasupport na mga kasama natin para mabuo natin lahat ito. So maraming salamat po. Tulong-tulong tayo para masustain itong mga ginagawa natin for our environment. We believe that quality seed doesn't cost, it pays.
Ang ating mga yamang likas, hindi lang maganda sa paningin, may malaking pakinabang din. Katulad ng kwentong natunghayan natin ngayon. Nalaman natin na may hatid na mas malaking bunga ang tamang pag-aalaga at paggamit ng ating mga kakahuyan. At tiyak din na mas marami pa tayong matutuklasang galing sa iba't ibang kwentong ihahatid sa atin. Saan yan? Dito lang sa Lakbay Galing!